Laguna is a treasure trove of new experiences, waiting to be lived. But this is more than a destination for the weary. It's a place rooted in cultural practices handed down from one generation to the next. Culture that trickles down from them to us. Today, we are getting a glimpse into the lives of the people behind some of our everyday favorites. Join me as I embark on another flavorful escape here in Laguna. Salted duck eggs or itlog na maalat is more than just a staple in Filipino breakfast. For Gigi, it's a livelihood her mother passed down to her. Ako si Gigi Elka Magtibay, isa sa anak ng Doray na original na naggagawa ng itlog na maalat dito sa Sitio Bayside, Barangay Gatid, Santa Cruz, Laguna. Actually, itong negosyo na to, family business, minana namin sa aming ina, nag-start late 70s. Pag wala kaming pasok sa school, katulong kami. So, napaaral kami lahat dahil sa pag-iitlog. Gigi's factory is located at Barangay Gatid in Santa Cruz, Laguna. She was more than eager to show me around. Ito dito, nakita ko kanina nagdi-deliver ng itlog. Saan galing yung mga itlog natin? Dito lang po sa palipaligid, may mga kapitbahay na nag-aalaga din ng itik. Tsaka may pamangkin ako, may alaga din. Okay. So, So ito siya, parang mga free range to ng mga itik, no? Kaya medyo mas healthier kasi kumakain ng mga shells. Rich in calcium. Yes, correct. Hindi lang siya puro feeds. Puro feeds. So ito siya, pag nagawa siyang itlog na maalat, ito yung mga klase na itlog na maalat na yung dilaw na dilaw at nagmamantika. Yun, mahirap hanapin. Kasi minsan, pag sobrang commercial production, wala na, di ba? Parang maputla na yung... Yes, yung yolk niya is kulang sa kulay. Parang gano'n. Para na siyang itlog ng manok. Oo. Yan. At siya makita mo, yung duck eggs kasi, meron siyang parang may pagka-green, no? May tone, iba yung kulay niya sa itlog ng manok. At And mas makapal yung shell. Makapal yung shell. So ito yung ating lupa, very clayish. And ito yung ating asin galing sa Pangasinan. Yan. Tikman nga natin. Woo! Rock! Ganun yan. Rock and roll sauce. Alat! Asin eh. Asin eh. So, ano yung proportion natin na mag-mix tayo ng putik and ano yung proportion niya? Para sa 15 days curing, 1:1. 1:1. Yeah. Yun ang pinaka parang efficient na ganun. Pero pwede pang mas matagal or mas aalat yung itlog. Ano yan eh, depende sa supply. Pag ang supply namin ng sariwang itlog, konti lang. So, kailangan mabilis yung ikot ng aming production. Nag-a-adjust kami sa asin. Nagdadagdag kami. Para mas mabilis. Para mas mabilis. Pero ito siya, for example, ilulup-lup mo. Pero hilaw pa siya. Hilaw. And ito siya, hindi siya hinuhugasan. Alam ko, hindi siya hugasan. Kasi pag hinugasan mo to siya, there's a film that protects from spoiling. So, ito siya, kahit hindi mo siya i-ref, di ba yung nabibili? Kahit hindi mo siya i-ref, hindi siya nasisira. Pero in the US kasi, yung ginagawa, they required yung mga poultry farmers na hugasan yung itlog. Kaya dun sa US, kailangan mo i-refrigerate kasi wala siyang protective coating at makapasok yung bacteria. So, ito, kahit nailagay mo dito sa ating putik, hindi makapasok yung bacteria. Because it's a natural film from the itik. Kung kailan konti ang supply ng sariwa, saka ang lakas ng demand. So, ang sakit sa ulo. Pag panahon naman ng oversupply, pag sila'y wala sa amin, ang laki naman namin problema, mabubulukan kami. Hindi naman namin pwedeng tanggihan yung aming mga supplier dito ng sariwa. Kasi sabi nga, pakisamahan lang yan eh. Nagawa ng solusyon, yung paghuhugas pa lang, medyo marami na yung basag. Tapos yung basag niya, hindi crack lang basta. Nakagawa kami ng outlet, paano namin pakikinabagan yung yolk pa ng mga sobrang basag ng itlog. Ginagawa naming bibingkang itlog. Sinasamahan ng sariwang itlog, nilulutong bibingka.
So, ito yung itlog na maalat na basag na. So, kinuha lang namin yung pula at nilamas namin para maging buo. So, kailangan siyang durugin. Then, sasamahan natin ito ng fresh egg para yung alat niya ay hindi masyado siyang malat. So, kailangan ng fresh egg. So, yan yun. So, kailangan uli nating i-crumble yan para malo yung sariwa. So, ganyan na siya. Then, lalagyan na lang natin siya ng mga pampalasa, sibuyas, kalamansi, at saka konting sugar and konting seasoning. Lagyan natin ng sibuyas, yan. Then, kalamansi. Pwede na naman ganyan. At saka konting sugar. Ang balanse lang. Konting sugar. Konti lang. Then hahaluin lang natin yan. Dahon ng saging saba. Ha? Pwede namang kahit anong dahon. Basta buo lang ang ano niya, dulo. So, kawali. Tatanggalin ko tong isa. Lalagay natin to dito. So, kailangan ay wala siyang mantika. So, apuyan lang natin siya ng low heat lang. Mahinang apoy lang. Then, lalagay natin to dito. Oo, yan. Then, tsaka natin ibubuhos tong nasa kalde. So, dyan lang. Yan. So, yan. Ganyan siya. Tatakpan natin. So, kailangan ay huwag mabutas yung dahon. Kasi pag nabutas, balik ulit. So, kailangan hindi butas yung dahon. Takpan natin siya para kita naman natin eh. So, mimiya, pag yan medyo, nakita natin titigas na yan. Mga 30 minutes, luto na siya. So, pwede na natin itong hanguin kasi siya ay luto na. So, atin uling hahanguin. Gamit yung plate. Then, babalik rin natin doon sa kabilang plate. So, ipatong lang natin to dito din. Para mabilis. So, ayan na siya. Cook na ang ating bibingka salted egg. Then, ito yung suka, nakapartner niya. Titingnan natin yung ating ginawang itlog na maalat. Pulang-pula. And ito, naglalangis. Siguro in a day or two, siguro mas lalabas pa yung langis niya. And ito, let us taste. Pero ngayon ko lang makatikim ng bagong luto na itlog maalat. Ako, mas masarap ba siya? Or hindi siya masyadong sobrang alat ba? No? And may texture talaga yung egg yolk. Ito yung sinasabi nila, pag free range yung duck mo, nakakain ng palay, yung nakakain ng mga snails, mga shells, ito, mas healthy. No? So, pag pulang-pula yung egg yolk, ibig sabihin, mas nutritious yung inyong itlog maalat. Mahirap maka-timing talaga ng itlog na maalat na medyo very fatty. At dilaw na dilaw. Oo, di ba? So, ito yung torta na purong egg yolk na salted. So, yung mga severely cracked na eggs, instead na gawin lang itlog maalat, hinihiwalay yung egg yolk at ginagawang torta or omelette. And I will slice. So, ito version to. Ito yung mas social na version. Ito very firm, no? Ito yung duck eggs kasi high fat. Di ba? Ang kakain, high fat din. O, diba? Nakikita mo. Ito siya, hindi siya yung, wala siyang funky aroma. Kasi hindi naman siya, it's fresh duck eggs which have been salted for 15 days. Lalagyan natin ng suka na may maraming sibuyas. Ito yung sili. Ito yung native na sili. Ito yung maanghang. Pero, will I dare? Wait. Taste muna natin na walang sili. Meron din yung saltiness pa rin yung egg yolk, no? And there's a bit of a texture.
na alam mo yung kumakain ka ng mooncake. Yan ang pang mga buo na mga egg yolk. Ibang-iba yung texture niya sa chicken eggs. Ito siya is a bit firm and medyo dense. Sarap. Kaya kayo. People like Gigi teach me that resourcefulness goes a long way, and that even something as simple as salted eggs becomes more special when you know the story behind it. So ito siya yung kesong puti ice cream. Pag natikman nyo yun, yung kesong puti nang galing na native na Kalabaw, mas malina. Talagang in heaven. Panibagong adventure natin, dito tayo kay Mang Larry, gawaan ng lambanog. So ito, tuba ba yung base? Purong lambanog gawa ni Mang Larry. And ito, di ba, pag tequila chaser, dito guyabano. Thank you po, sobra kong natuwa at iuwi ko na to. Dagdagan natin. Ay, dagdagan pa! Dagdagan natin. Simple.ph. Living made simple.